Isipin mong nakulong ka sa loob ng isang nakamamatay na gubat kung saan ang mga mayayaman ay nangangaso ng mga tao para lamang sa libangan. Ang kwento ay nagsisimula sa isang mandirigma na nagngangalang Belle na naghahandang harapin ng isa pang mandirigma na nagngangalang Johnny. Sina Belle at Johnny ay matalik na magkaibigan, kaya inaasahan ng lahat na ang laban ay magiging matindi at emosyonal. Parehong mahusay ang mga mandirigma, ngunit hinayaan ni Belle na kontrolin siya ng takot at presyon. Sa sandaling makahanap siya ng pagkakataon, walang humpay niyang inatake si Johnny at malubhang nasugatan ito. Kalaunan ay nanalo si Belle sa laban, ngunit ang kanyang tagumpay ay mabilis na naging isang bangungot. Di nagtagal pagkatapos ng laban, nalaman niya na namatay si Johnny dahil sa kanyang mga pinsala. Lubos na nawasak si Belle dahil sa balita. Hindi niya matanggap ang katotohanan na aksidente niyang napatay ang kanyang sariling kaibigan. Dahil hindi na makayanan ng pagkakasala, iniwan ni Belle ang kanyang bansa at lumipat sa Thailand. Gayunpaman, kahit doon, ang mga alaala ni Johnny ay patuloy na gumugulo sa kanya araw-araw. Upang makatakas sa kanyang sakit, nagsimula siya sa pag-inom ng alak at unti-unting naging lasenggo. Araw at gabi, nanatili siyang lasing, sinusubukang kalimutan ang kanyang nakaraan. Upang mabuhay, nagsimula siyang sumali sa maliliit na underground fight sa Thailand. Lumaban pa nga siya sa mga ilegal na laban na ginanap sa loob ng mga luxury hotel upang aliwin ang mga mayayamang manunood. Isang araw, isang mayamang lalaki na nagngangalang Aldrich ang dumating upang manood ng isa sa mga laban ni Belle kasama ang kanyang bodyguard. Matapos makita si Belle na lumaban ng may hindi kapani-paniwalang katapangan at husay, labis na humanga si Aldrich. Kalaunan, nilapitan ni Aldrich si Belle at sinabihan nitong sinasayang niya ang kanyang talento para sa napakaliit na pera. Inalok niya si Belle ng pagkakataong lumahok sa isang lihim na kompetisyon sa Myanmar. Ayon kay Aldrich, kikita si Belle ng $1,000,000 para sa bawat matagumpay na laban. Ang isang bahagi ng pera ay babayaran ng maaga at kung mananalo si Belle sa huling hamon, hindi na niya kakailanganing magtrabaho muli habang buhay. Matapos pag-isipang mabuti ang alok, sa wakas ay pumayag si Belle. Dinala siya ni Aldrich sa kanyang opisina at dinagdagan ng paunang bayad na lalong nagpaakit sa kasunduan. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Belle ang alok. Kinabukasan, naglakbay si Belle kasama si Aldrich sakay ng isang helikopter patungo sa isang liblib na lugar sa gubat. Doon, nakilala niya ang isang makapangyarihang general na tila konektado sa kompetisyon. Pagkatapos, ipinakilala ni Aldrich si Belle sa ilang iba pang mga kalahok. Isa sa kanila ay isang mayamang negosyante. Ang isa pa ay isang mag-ama na nasisiyahan sa panunood ng marahas na mga laban sa kamatayan ng magkasama. Nariyan din si Marshall, isang mahusay na game programmer. Sa wakas, nakilala ni Belle si Sofia, ang anak na babae ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Nang tanungin ni Belle ang tungkol sa laki ng arena ng pakikipaglaban, binigyan siya ni Aldrich ng nakakagulat na sagot. Inihayag niya na ang buong kagubatan mismo ay ang arena, na umaabot sa halos 260 kilometro. Natuklasan ni Belle ang nakakakilabot na katotohanan. Lahat ng mga taong nakilala niya ay ang mga mangangaso sa kanya sa gubat. Ayon sa mga patakaran ng laro, magtutulungan ng mga mangangaso upang subaybayan at patayin si Belle. Kung makakaligtas si Belle at makatakas mula sa kabilang panig ng kagubatan, siya ang mananalo sa kompetisyon. Nang marinig ito, lubos na natigilan si Belle. Hindi siya makapaniwala na mayroon pa palang ganitong brutal na laro. Bagamat binigyan siya ng isang mahalagang ruby bago magsimula ang pangangaso, mas mahalaga kay Belle ang pagligtas ng kanyang buhay kaysa sa pagkita ng pera. Samantala, nagsimulang maghanda ang grupo ng mangangaso para sa nakamamatay na laro. Kinaladkad nila ang mga bilanggo palabas ng isang sasakyan, pinilit silang tumakbo sa gubat, at walang awang binaril sila. Doon sa wakas ay isiniwalat ni Aldrich ang katotohanan kay Belle. Ipinaliwanag niya na lahat sila ay kabilang sa mga pinakamayamang tao sa mundo. Nainip na sila sa mga karaniwang libangan at nahuhumaling sa pangangaso ng mga tao para sa katuwaan. Ang susunod nilang target ay si Belle mismo. Matapos itong ibunyag, ibinigay ni Aldrich kay Belle ang isang walang laman na bote at sinabing, mayroon ka na lamang 2 minuto para tumakbo sa gubat. Pagkatapos noon, nagsimula na ang pangangaso. Lubos na nalito si Belle at tumangging sumali. Sinabi niya sa kanila na hindi siya interesado sa baluktot na larong ito at gusto na niyang umuwi agad. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang umalis sa lugar, biglang pinalibutan siya ng ilang armadong sundalo. Nang mapagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian, agad na tumakbo si Belle papasok sa loob ng gubat. At dahil doon, opisyal na nagsimula ang nakamamatay na pangangaso. Mabilis na kumalat ang pangkat ng mga mangangaso sa buong kagubatan upang hanapin si Belle. Isang mangangaso na nagngangalang Mado ang nagpas siyang iwan ng grupo at sundan si Belle ng mag-isa. Matapos maghanap ng ilang sandali, sa wakas ay nakita ni Mado si Belle malapit sa isang talon.
Sa sandaling umatake siya, nakatakas si Belle at tumalon sa tubig sa ibaba. Ilang sandali pa, biglang lumitaw si Belle mula sa tubig at naglunsad ng isang malakas na kontra-atake. Agad na natapos ang laban at namatay agad si Mado. Nang dumating ang iba pang mga mangangaso at matuklasan ng katawan ni Mado, hindi sila natakot. Sa halip, lalo silang natuwa dahil napatunayan ni Belle na isa siyang mapanganib at nakakaaliw na target. Samantala, palihim na ni-record ni Marshall ang buong pangangaso sa kamera. Pagkalipas ng ilang panahon, sa wakas ay natagpuan muli ng mga mangangaso si Belle at agad siyang pinaputukan. Sa kabila ng pag-atake, kahit papaano ay nakatakas si Belle at nagawang makalayo ng mas malalim sa loob ng gubat. Habang tumatakbo sa kagubatan, kalaunan ay nakasalubong ni Belle ang isang kawan ng mga elepante. Doon, nakilala niya ang isang dalagang nagngangalang Thane. Noong una, inakala ni Thane na isa si Belle sa mga mangangaso. Gayunpaman, matapos marinig ang kanyang kwento, napagtanto niyang siya rin ay tinutugis. Ipinaliwanag ni Thane na siya ay isang lokal na taga-nayon na ngayon ay naninirahan ng nakatago sa loob ng gubat. Dahil alam niya ang bawat lihim na landas sa kagubatan, inalok niya si Belle na tulungan siyang makatakas. Habang magkasama silang naglalakbay, ikinwento ni Thane kay Belle ang tungkol sa kanyang nawawalang kapatid na si Van. Noong unang panahon, tinarget siya ng mga mangangaso sa parehong malupit na laro. Ipinaliwanag din niya na maraming taga-nayon ang dating namuhay ng mapayapa sa gubat. Ngunit kalaunan, pinilit ng general at ng kanyang mga tauhan na umalis sa lugar. Ang mga tumanggi ay tinutugis ng mga mayayamang tao para sa libangan. Samantala, hiniling ni Aldrich sa general na magbigay ng mga motorsiklo para sa pangkat ng mangangaso upang mas mabilis nilang mahabol si Belle. Gamit ang isang drone, sinubaybayan ng mga mangangaso ang lokasyon ni Belle at natuklasan na may kasama itong isang babae. Mas lalo silang natuwa nang makita ito dahil mayroon na silang dalawang target sa halip na isa. Di nagtagal, sumakay ang mga mangangaso sa kanilang mga bike at mabilis na hinabol sina Belle at Thane sa gubat. Di nagtagal, naabutan nila ang mga ito. Habang naghahabulan, napatumba ni Belle at Thane ang dalawa sa mga motorsiklo ng sabay. Pagkatapos ay kinuha ni Belle ang isa sa mga natumbang bike at tumakbo palayo hanggang sa makarating siya sa isang lumang kubo. Isang brutal na away ang naganap doon. Tinangka ni Sofia na atakihin si Belle gamit ang kutsilyo, ngunit madali siyang natalo ni Belle at Thane. Gayunpaman, pinili ni Belle na huwag itong patayin. Sa halip, mabilis siyang sumakay muli sa bike at tumakbo palayo upang iligtas si Thane na nabihag ni Jab at Topi. Isa sa mga mangangaso ay akmang aatakehin sana si Thane, ngunit hindi natiis ng isa pang miyembro ng grupo ang nangyayari at lumayo. Hindi tulad ng iba, hindi siya interesado sa walang kabuluhang kalupitan. Nang sa wakas ay dumating si Belle sa lugar, natuklasan nilang patay na si Jab. Matapos ang nakakagulat na pagtuklas na ito, nagpatuloy ang dalawa sa pagpasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Samantala, nang matagpuan ng mga mangangaso ang bangkay ni Jab, nagalit si Aldrich kay Topi dahil iniwan niya ang kanyang ama. Gumastos si Jab ng malaking halaga ng pera sa pangangaso na ito dahil gusto niyang maging matapang at malakas ang kanyang anak. Di nagtagal, natuklasan din ni Aldrich ang eksaktong lokasyon ni Belle. Palihim niyang itinago ang isang GPS tracker sa loob ng ruby na ibinigay niya kay Belle kanina. Habang papalapit ang mga mangangaso sa lokasyon ni Belle, inutusan ni Aldrich ang matandang mangangaso na gumalaw ng maingat dahil naging lubhang mapanganib si Belle. Kinuha ng mangangaso ang kanyang rifle at sumugod patungo sa lugar. Gayunpaman, napansin siya ni Belle at agad na nagpaputok sa direksyon niya. Kasabay nito, aksidenteng na-trigger ni Topi ang isang bomba sa malapit at namatay sa isang malakas na pagsabog. Muntik nang matamaan ng pagsabog si Belle at ligtas na tumakas mula sa lugar. Nang magsimulang dumilim, narating ni Belle at Thane ang isang kuweba na madalas puntahan ni Thane kasama ang kanyang kapatid na si Van. Pagpasok niya sa kuweba, laking gulat niya nang makitang buhay si Van sa loob. Dahil sa labis na tuwa, agad na tumakbo si Thane sa kanya at niyakap ang kanyang kapatid. Dahil madilim na, nagpa siya sina Belle, Thane at Van na manatili sa loob ng kuweba para sa gabi. Samantala, nagtayo ng kanilang kampo ang mga mangangaso malapit dito nang hindi nila namamalayan. Kinabukasan, nagising si Belle at natuklasan na kinuha ni Thane at Van ang ruby at nawala. Mabilis siyang tumakbo palabas upang hanapin sila. Mula sa malayo, nakita ni Belle na pareho na silang nahuli ng mga mangangaso. Tahimik na lumapit si Belle kay Marshall at nagulat ito. Pagkatapos, kinaladkad ni Belle si Marshall sa harap ng mga mangangaso at binalaan sila. Hiniling niya na palayain nila sina Thane at Van kung gusto nilang manatiling buhay si Marshall. Kahit na ayaw makipagtulungan ng mga mangangaso, napilitan silang palayain silang dalawa. Ngunit nang sandaling mapalaya sila, itinaas muli ng mga mangangaso ang kanilang mga armas kina Belle at Thane. Agad na sinabihan ni Belle si Thane na tumakbo. Gayunpaman, biglang lumitaw si Sofia sa harap nila na may baril na nakatutok kay Thane.
Si Sofia ay lubos na may kasanayan at nagawa niyang talunin si Thane gamit ang ilang suntok at sipa. Gayunpaman, hindi sumuko si Thane at agad na lumaban ng buong tapang. Matapos ang matinding pagpupumiglas, sa wakas ay natalo ni Thane si Sofia. Samantala, ang mga natitirang mangangaso ay nagpatuloy sa paghabol kay Belle sa gubat. Habang papalapit sila, sina Belle at Thane ay naglunsad ng isa pang sorpresang pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, inatake nila ang mga mangangaso at mabilis na nakatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Kalaunan, muling nagkita sina Belle at Van at Thane. Sa sandaling iyon, ibinalik ni Thane ang ruby kay Belle. Ipinaliwanag niya na kinuha niya ang ruby dahil bihag ng general ang ilang taga-nayon. Umaasa siyang maipagpalit ang mahalagang ruby upang mapalaya sila. Naunawaan ni Belle ang kanyang dahilan at hindi nagalit. Sa halip, tahimik niyang inilabas ang camera na ninakaw niya kay Marshall kanina. Mabilis na tinanggal ni Belle ang memory card mula sa camera at itinapon ang camera sa ilog. Gayunpaman, ang camera ay nabawi rin kalaunan ng mga mangangaso. Ito ang labis na ikinagalit ni Aldrich dahil palihim na naitala ni Marshall ang buong pangangaso. Sinubukan ni Marshall na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na hindi siya isang mangangaso. Inaangkin niya na isa lamang siyang video game developer na gustong lumikha ng isang makatotohanang survival game na inspirasyon ng pangyayari. Ngunit naunawaan ni Aldrich na kung sakaling mabunyag ang kuha, lahat sila ay mabubunyag. Nabulag ng galit, brutal niyang pinatay si Marshall agad. Sa puntong ito, napagtanto ni Aldrich na hindi magiging madali ang paghuli kay Belle. Dahil dito, tinawag niya ang hukbo ng general sa kagubatan para humingi ng tulong. Samantala, sina Belle at Van ay naghahanda upang iligtas ang mga taga-nayon. Habang nagtatago sa malapit, napansin ni Belle si Aldrich na dumarating sakay ng isang jeep. Doon na tuluyang naunawaan ni Belle kung paano siya sinusubaybayan ni Aldrich sa buong panahon. Napagtanto niya na ang ruby ay naglalaman ng isang nakatagong GPS tracker. Agad na gumawa si Belle ng isang bagong plano. Nagpasya siyang gamitin ang mismong ruby upang mahuli si Aldrich. Pinaalis niya si Van dala ang parehong ruby at ang memory card upang ang katotohanan tungkol sa mga mangangaso ay mabunyag kalaunan. Samantala, naglakbay si Belle na mag-isa sa gubat sakay ng isang balsa na gawa sa kahoy. Ngayon, ang buong hukbo, kasama ang mga mangangaso, ay hinahanap siya. Sa kabila ng pagiging mas kaunti sa bilang, patuloy na lumaban si Belle ng buong tapang at nagawang talunin ng ilang mga kaaway sa daan. Kalaunan, narating ni Belle ang kabilang panig ng kagubatan. Doon, natagpuan niya si Aldrich at ang isa pang mangangaso na nakatutok ang baril sa mga taga-nayon. Nang magbanta ang mga mangangaso na papatayin ng isang bata, napilitan si Belle na magpakita. Agad na hiningi ni Aldrich ang memory card mula kay Belle. Sa halip na ibigay ito, isang brutal na laban ang nagsimula. Lumaban si Belle nang may hindi kapani-paniwalang lakas at wala sa mga mangangaso ang nakatagal sa kanya. Direktang inatake ng isa sa mga mangangaso si Belle, ngunit natalo siya ni Belle sa isang mabangis na labanan at iniwan siyang malubhang na sugatan. Pagkatapos, itinoon ni Belle ang kanyang atensyon kay Aldrich at walang awang binugbog siya. Nang malapit nang matapos ni Belle ang laban, biglang pinalibutan siya ng daan-daang sundalo. Kasabay nito, nakarating si Thane sa nayon at ibinigay ang ruby sa general kapalit ng kalayaan ng mga taga-nayon. Tila handa nang tanggapin ng general ang kasunduan at umalis ng mapayapa. Gayunpaman, tumanggi si Aldrich na hayaang matapos ang sitwasyon sa ganoong paraan. Inagaw niya ang sandata ng general at sinubukang ipagpatuloy ang karahasan. Bago pa man siya makagawa ng anuman, nagpaputok ang mga sundalo ng general at pinatay si Aldrich. Sa huling eksena, sa wakas ay nakalaya na ang mga taga-nayon mula sa kontrol ng mga mangangaso. Kalaunan ay inaresto ang general at hinatulan ng habang-buhay na pagkabilanggo dahil sa kanyang mga ilegal na gawain sa kagubatan. Pagkatapos ng lahat, nagpakasal sina Belle at Thane at nagbukas ng isang paaralan ng martial arts sa nayon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.